4,000 Fantastic. participants. Morning, Up Fantastic Ali. morning, Upline Ali. Good Morning, morning, good Up morning, Ali. good morning. Good Ay, morning po. fantastic Morning morning. po. Morning po tayo. Ay, Hello. fantastic morning. Ay, Fantastic fantastic morning. from Calamba City. Hello from Calamba. Morning. Ay, Yon, fantastic ay morning. fantastic morning, ay fantastic morning. Saan ang lakad mo, Upline MJ? Mukhang nagba-blast on ka. Ay, pay in ako, Up. Wow, congrats. Pupuntahan ko, Yan. Up. Sir Eugene, seryoso Sir Eugene. Gumalaw ko nga Sir Eugene. Yan, kumaway na si Sir Eugene, no? Yan. Hello, ay fantastic morning, sa ating 45, no? Ay, si And Daddy. siyempre, still counting. Keep on inviting. Dahil sa dulo, I will do a short training, no? Basic training. Ali. Kasi ang, hello, ay fantastic morning. Ang isang gusto kong mangyari is magbalik tayo sa basic, no? Yan. So, ay fantastic morning. Keep on inviting. Ay, Of fantastic course. morning from Sige, Venezuela. tuloy mo yan. Hello, ate, sino ba to? Si ate Becca o si ate Marlene? Benito Suliben. Morning po. Okay. Hello. Ay, fantastic morning yan. So, ayan, nandun siya sa kanyang ukayan, no? Ayan, pinatay niya yung camera. So, ay, fantastic morning. Good morning. Keep on inviting. I know, no, na hindi kayo sanay ng Monday, no, na gathering. Of course, marami tayong mga part-timer, especially 2 p.m. yung ating sinet na schedule. And the reason why is andito naman yung mga leaders natin. They can cascade yung ating mapag-uusapan today. And of course, no, sayang yung araw kung aantayin pa ulit natin yung weekend. Tama ba? Can you please type 1 kung malinaw yung boses ni Upline Ali? Yan. No? Saglit. Ano ba nangyayari sa aking exit full screen? Okay, ayun. Kinakain ako ng Zoom. Yan, ay fantastic morning, no? Dito ako ngayon sa Isabela. And kahapon, no, nandyan tayo sa Laguna. No, isang araw pala nung, kailan ba yun? Saturday. Yan. So, kaway-kaway dyan, no? Sa mga taga-Kalayaan, no? And Paite, no? The Fighting Girls of Paite, no? Headed by Doc Ways and Upline Shirley and Ate Upline Lourdes, no? Ng Team Paite. Paite Fighters. The Fighting Girls of Paite ang tawag ko sa kanila. Yan. So, of course, no? As we all know, last week, meron tayong Presidential Council meeting. And of course, network updates para din updated kayo, no? And para dun sa mga marami nagtatanong, di ba? Na bakit marami naglilib sa GC, bakit may mga leaders na wala na sa iPERD. Of course, alam naman natin 2 buwan na, no, may mga tao na kumita na malaki sa iPERD nung tinotal is nasa 200 million and then nagtayo ng sarili nilang kumpanya. It shows, no, yung tinatawag nating ungratefulness. And for me personally, okay lang sana na umalis sila because yan naman yung constant, no, dito sa mundo. People come and go. Nga lang sana hindi sila naninira, lalo na kung hindi naman totoo yung sinasabi nila sa iPERD. Pero hindi hindi lang yan yung pag-uusapan natin. So that lang, updated kayo para pag may mga nagtatanong, syempre, bakit ganon? Ba't may mga umalis? Syempre, personal lang desisyon yon. And ako personally, sabi ko nga, wala akong problema sa kanila dahil di naman natin sila mga upline. And sana lang, hindi sila yung kung ano-ano sinasabi sa likod ng iPERD. Nawala na raw ang iPERD, tapos na raw ang iPERD, pabagsak daw ang iPERD, wala na daw pera ang iPERD, which is malabong mangyari yan. Kasi kung nakafollow kayo sa TikTok ni Sir Tom, ni Mama Dam, kabibili nga lang ni Mama Dam ng luxury watch, 20 million yung halaga ng ano yun. Nakalimutan ko kung
anong relo yun, no? Andiyan ba si Carly? Maybe Carly can say, baka naalala niya. Kasi yung recent na post, no, ni Passion Police or Marky, nakita ko si Marky nandito eh. So, malabong mangyari yan. Yung isang AP pa lang, 20 million na. Bayad na. Sabi nga ni Sir Tom, yung isang taon na sweldo ng mga empleyado ng iPern. So, AP. Thank you, Upline Carly. And of course, no, yung partnership natin with Prutas, iPern invested 200 million pesos, publicly listed company yan. Nailathala yan sa mga malalaking mga dyaryo, no, Inquirer, name it. I-search nyo na lang, no? Napakalaki ng ininvest ng iPern diyan. And of course, no, yung ating mamaya may excite kayo, may mga update, may mga office na i-open, no, sa ibang bansa. Africa and Dubai, of course. And syempre, no, ako personally, yung kuwan ko diyan, malabong-malabo yung sinasabi nila. And syempre, siguro hindi ako magsasalita ng ganun sa iPern, lalong-lalo na lahat naman ng meron ako ngayon galing sa iPern, no? And the reason why ako is marami dito, no? Mga full-time sa iPern, yan, sila Upline Marky, sila Upline Carly, sila Upline Ronil, sila Upline Dan, sila Upline MJ, and Efren Garcia. Sa iPern lang kumukuha yan ng kinabubuhay nila, yung kotse nila, yung bahay nila, lahat. Sabi ko nga lahat. For the past 4 years, lahat ng meron ako is galing sa iPern. So yung mga taong umalis sila, pero magpakita naman sana sila ng gratitude, no? And wag nang siraan yung iPern. Anyway, sabi ko nga, hindi naman yan yung pag-uusapan natin, para lang meron kayong update, lalong-lalo na pupunta sila sa mga probinsya ninyo, no? Lalo na dyan sa Samar Leyte, for sure. Pupunta dyan yung success is small, no? Success is small ang tawag namin yan, success is small. Tsaka yung mga tatlong kalbo, no? So, kasi mga part sila ng South. Even Isabela, no? May mga grupo yung mga yan dati dito sa Kawayan, even dito sa Santiago, no? Hindi naman tayo ang nauna dito sa Isabela, no? Sila ang nauna, may office nga sila dati sa Santiago eh. Yun nga lang, ayaw tayong papasukin kaya hindi lumago yung negosyo nila, no? Sarado ka agad. So, para lang alam ninyo yung pagka kayo natap, and even, no, isang babala, Sir Tom and Mama Dam never invested and will never invest dun sa mga casino junket. Kasi may mga iPern leaders din, gusto easy money. And yon, yung mga leaders ninyo, yung mga downline ninyo, naamoy nilang may pera, magagaling, alam nila, para silang may database. Kinokontak nila yan, niyayayang magkape, and then sinasabi nila na partner daw nila si Mama Dam, no? Partner daw nila si Sir Tom doon sa mga casino junket. And kung mahilig kayong manood, ito nakita ko lang sa TikTok, and tool ko na yung mga ilan sa mga casino junket, no? And malaking pera yung involved, no? May mga nakuha na ng 20 million, 40 million, 50 million, up to the tune of 200 million pesos. So, maging mapanuri doon sa mga ino-offer, kasi alam naman natin walang easy money dito sa mundo, no? Walang kayang bangko, and even malalaking kumpanya ang kayang magbigay ng 10%, 5%, and even 3% annual return, no? Annual return, monthly return. Kasi ang claim niya mga yan, yung pera mo, 1 million, for example, manganganak ng 5% kada buwan. Gano'ng kasarap yun? So kung may 10 million ka, may kalahating milyon ka buwan-buwan. Ang problema dyan, after 1 month, pinigay yung interest, pangalawang buwan, pangatlong buwan, ikaw naman nainganyo, no? Sinanla mo na yung asawa mo, sinanla mo na yung bahay mo, lahat na nang pwede mong isanla, sinanla mo, dyan nagkakaroon ng problema, no? Biglang nawawala. So, wala kong affiliation ang iPern, ang Mama Dam, Kimi, ang Sir Tomanitan, sa sino mang casino, ano to? Casino or anumang mga networking. May mga nagsasabi na din daw partner din daw sa ibang kumpanya, hindi po. No, iPern lang and Million Globe.
And nabanggit ko na rin lang yung Million Glow, yan pa yung isang sinasabi nila na tayo daw ay papunta doon sa direct selling. Hindi nila nakikita kung ano yung puso at motibo ni Sir Tom and Mama Madam Kimi. Million Glow is of course kay Mama Madam, no, siya yung may-ari niyan, siya yung beauty CEO ng Million Glow. Para makasabay doon sa ating trend. Ano ba yung trend ngayon? Of course, yung TikTok. Pasabog yan ng pasabog. And even yung mga malalaking direct selling company na putok na is nasa TikTok na. So ano ang gamit niyan? So may mga distributor tayo rito sa iPern and Million Glow. Ginagamit yan, for example, yung isang story, no, ng presidential director, bumili siya ng Million Glow, diniliver niya, and of course, naka-luxury car siya. Nung diniliver niya yung Million Glow, nagulat yung nag-deliver. Diniliver mo pa, sir, madam. Nakakaya naman. So yun po ay start of conversation, no? So kung kayo ay at the same time panggalaw dun sa mga hindi pa malaki ang kinikita kasi may tubo ka diyan 90 pesos, 30 pesos, 40 pesos depende dun sa discount na nakuha mo. So malaking bagay, tama ba? So ang hindi nakikita ng mga umalis, mga unggoy is yung nakikita ni Sir Tom at ni Mama Dam. And marami na ang nakasubok niyan. Marami akong mga leaders nakausap, marami silang mga naging direct because of Million Glow. Siyempre, nasa sa tao pa rin yan. Kung ang gusto niya lang yung benta-benta, kumita siya ng 90 pesos, tapos hindi niya ini-invite yung tao, na-invite ng iba yan, nag-iPern, kasi ngayon is grabe yung exposure, no, ng iPern ni Madam Kimi, ng mini ladies, no, doon sa TikTok. So, yan yung hindi nakikita ng iba. So, sa atin naman, we can maximize those, no? So, siguro gusto kong pag-share si Upline Carly kung meron na siyang na-experience or meron na siyang parang similar story na nag-start sa Million Glow and then naging iPern distributor. Nandiyan ka ba, Upline Carly? Ay, Upline nag-aalaga ng bata, no? Pero kwento ko lang. Ikaw, Marky. Yes. Sige, ikaw na lang, Marky. Yung latest Pa-spotlight na naman si pay-in. Marky. Yes, yung latest na pay-in ni Upline Carly, no? Nag-city distributor kasi kami for Million Glow. And then syempre pag city distributor ka, may provincial distributor, no, dito sa Pasig. So ang nangyari, no, isang doktor pala yung distributor ng Million Glow. So just 2 days ago, no, nag-pay in ang Premium Plus, no, yung distributor ng Million Glow. So actually madaming kwento si Upline Carly sa Million Glow ng mga users, no, na nakilala sa TikTok and then naging distributors na ng iPhone, no, puro Premium Plus, no. So si Upline din actually, no, yung kanyang CD din siya sa Pampanga, naging iPhone distributor na din. Yan, yung Upline. Yan, thank you Upline Marky. By the way, sa mga hindi nakakakilala kay Upline Marky, si Upline Marky is dati kong office mate, no, sa Accenture. It's one of the biggest IT consultancy sa buong mundo. And then, not just once, no, yung last na company ko, IT company rin, based in Brooklyn, New York City. Naging office mate ko rin si Upline Marky dyan ko siya na-recruit, no. And si Upline Marky is taga Isabela rin, pero ang bulk ng network niya is Samar Leyte and of course Metro Manila, including La Union, no, kay Ate Gladys, and international. Yan. So, sa kanila, no, pag may mga tanong kayo, paano magpalaki ng grupo sa ibang bansa, pwede niyong i-PM yan si Upline Marky, si Upline Carly. Napakababait, matutulungan nila kayo, no? So, yun. And not just Million Glow, guys. Doon sa mga nagbebenta ng patingi-tingi ng iPern products, isang bote ng Pern D, dalawang kape, no? Isang bote ng Pern Active, lahat 'yan, no? Lahat 'yan is pwede mong ma-invite, no? Kung gusto mo mabilisan, lalong-lalo na kung meron ka namang kotse, naka-luxury car ka, or meron ka ng resulta kay iPern Millionaires Club ka, or meron kang 20,000, 30,000 na cheque kay iPern, even 10,000 pesos, even 5,000 pesos. No, kung wala ka namang ginagawa, ikaw na mag-deliver, no? And I remember nung nagsisimula ako, pag meron akong may bumili na isang bote, kilala niyo naman si Upline Ali, hindi siya mabenta, hindi ako mabentang tao, pero pag may bumili, i-deliver ko talaga yan.
no? Bakit ko i-deliver? Number one, para maramdaman niya na tao yung kausap niya, no? And of course, dun sa connection na yan, sa link na yan, nagkaroon kayo ng connection, makikita niya na sobrang seryoso ka sa business mo, and at the same time, curious siya, no? Lalong-lalo na noon, bago yung aking wild drop. So, ako nag-deliver ng isang bote ng Perndy. Tapos, syempre na-curious siya. Nung una nahiya siya, sir, ikaw pa nag-deliver. Sabi ko, okay lang yan. Ano bang trabaho mo? So, nag-i-start na yung conversation. Ano bang trabaho mo? Diba? Taga saan ka talaga? Taga dito ka ba talaga? So, doon pa lang ginigauge ko na kung ano yung pwede kong sabihin. And then, doon mag-i-start yung, o baka gusto mo ring habang nasa bahay ka, kumikita ka. Diba? So, isa sa mga pinaka-success story na nakita ko, isang kape lang ang binili ng tao. Grabe, ano? Isang kape, kapatid. Isang kape, uulitin ko ha, isang kape. Isang kape lang ang binili. Hinatid ng Mini Cooper. Okay? Kagrupo rin natin yung success nito, yung success story na ito. Isang kape ang binili, 10 sachets, kasi may B complex yun eh. May vitamin C pa yung kape natin, baka hindi nyo nalalaman. No? And siyempre may B complex, may vitamin C, may zinc pa yung kape natin, parang Fern Active na nasa kape. Diniliver. Okay? Nakaka-curious yung diniliveran. May-ari pala ng building. Nilatagan. O paunang bayad ng corporate nag-family package. Sumunod, kinulang pa niya. Bumili pa ulit ng isang family package. O ngayon naka-corporate package na yun. Isang kape. So kailangan lang is, siyempre, isuot natin yung pagiging distributor natin palagi. Excited tayo. Dapat lang excited tayo. Bakit? Ang future natin, milyon-milyon kada buwan. 1 million naman yung pinag-uusapan natin. Tama? Time freedom yung pinag-uusapan natin. Magandang buhay para sa family natin yung pinag-uusapan natin. Correct? So, fantastic morning, no? Sa ating 61 participants, keep on inviting. I will be sharing my screen. Yan. Nakikita nyo ba yung aking screen? Yes, sir. Okay. So, keep on inviting ating mga participants, especially yung mga upline. No? Dahil sa dulo nito, I will do a short basic training para sa ating mga, kasi I believe maraming first-timers dito and marami dito yung mga part-timers na minsan nakakapunta, minsan hindi. So, ito yung chance na makarinig din sila, no? So, wait. Yan, of course. Ayaw gumana ng aking clicker. So, of course, yung ating recent PD meeting, yan, nakikita nyo, iniinggit ko kayo para maging presidential director din kayo. So, every PD meeting, of course, lechon ang kinakain natin. Yan, si Sir Tom, makakausap mo, face to face. Katabi ko siya sa upuan. Ewan ko lang kung nakikita nyo dyan, nandun ako sa katabi na upline Zach. Doon yung upuan ko. Kaya bakante yan, nag-selfie muna ako. Yun. Wala bang naglalaway? Pwede kayo mag-chat, no? So, yan. Asan na yan? Wait, ano ba nangyari? Yan. So, PD meeting. Yes, upline Carly, upline Marky, napakasarap ng lechon. Nakakadalawang kuha ako niyan palagi. Puno. Buong-puno yung aking plato, pero hindi, kumbaga dumadalwa pa talaga ako. And of course, umiinom muna ako ng ating zero call, no? Ang zero call natin, napakainam, no? Talaga naman. Ito ayon sa mga bago, kung hindi nyo pa alam, meron tayong zero call, ito siya. Itong zero call natin is phytosterols, no? Yung sa mga nasa medical, no? Ito yung plant-based, no? Na panglaban natin sa mga statin drugs, no? Kung statin drugs sisirain niya yung kidney mo, ito plant-based, no? Ito lagi kong iniinom to araw-araw, walang palya. Hindi ko macho ako or physically fit ako, hindi ako pwedeng ma-bad cholesterol, no? And ang bad cholesterol, siyempre, karugtong niyan yung mga heart problem, high blood pressure. So lagi ko tong iniinom. Zero call, no? So pagkakain ka ng lechon, pupunta ka ng handaan, dapat may baong kang zero call. Dalawa lagi yung tableta ang iniinom ko. Okay? Gamit ko na yan apps.
galing kay Maria Almasi, kay Madam Upline. Yes, inumin natin yan araw-araw, no? So, yan. And of course, yan yung ating presidential directors. Yung mga naka-pink is the mini ladies. Yung mga lalaki, syempre, Mercedes-Benz boys yung iba luxury car club. Yan. So, yan yung ating mga council of presidential directors. And isa sa mga big updates, panoorin nyo, no? Sa mga nangangarap at gustong, ito, I believe, sobrang excited na si Ate Gladys dito. Nandiyan ka ba, Ate Gladys? No? Yan. So, play natin tong video na to. Oops, ba't wala? May sound ba? Wala apps. Let. Paano ba to? Paano pag, ayun, share sound? As of 7:28 p.m., we have secured iFriend's office in Dubai. As of Ulit. As of 7:28 p.m., we have secured iFriend's office in Dubai. As of Yan. So, meron na tayong office sa Dubai, no? Siguro pag-share natin si Ate Gladys yan, excited na kami. Mag-share ka ng konti kasi nakita ko yung post mo. It's very familiar sa yung building na yon. And I believe strategically, marami daw pupuntang Pinoy dyan kasi andyan yata yung trend, may trend yata dyan or something. Can you share a little, no, na Ate Gladys? By the way, si Ate Gladys kasi, and si Kuya Richard, sa upline na Ate Gladys and Kuya Richard is Millionaires Club ng iPern and part ng Mini Ladies and of course, field vice president and consistent top distributor. Rolex Club silang mag-asawa, I believe, no? Or si Ate Gladys pa lang, kiniklaim ko lang na may Rolex na si Kuya Chad din. So, pag-share natin, no, parte ng ating leadership base na Brave Hearts, Ate Gladys, no? Yan. Hi, fantastic morning. May spotlight naman si Ate Gladys. Yan, nasa vista ako up eh. May inaasikaso kami na documents. So, 15 years po ako na OFW sa UAE. And then, yung building na kung saan ilalagay yung iFern is building din po ng Vistaland. Kasi before, seller po ako ng Vistaland. Doon nandyan ako. 7 years, yung last 7 years namin. Diyan kami lagi, every month, 3 days kami dyan. So, familiar na familiar kami sa place kasi tumatambay kami sa baba, dahil ang daming mga kabayan, dahil ang daming po mga restaurant. So, nung nalaman ko, no, na dyan din mapupunta yung office natin, sobrang kami na-excite kasi ang dami-daming pwede nating matulungan ng mga OFW na ang ginagawa lang lagi, gumastos ng gumastos. Kasi, ganun po, ang dami kasing kainan. Kaya nakakatuwa kasi tayo na gagawin ng iFern sa Dubai, sigurado sobrang laki ng kikitain natin. Kung isipin na ang dami-dami pong kababayan na nandun, ang dami-dami nating matulungan, at the same time, syempre, payaman tayo dito. Yan lang up. Yan, thank you Ate Gladys, no? Yan, so very successful sa buhay and very successful din, no, sa iFern business. Si Ate Gladys, yung hindi nakakaalam ng Vistaland, it's a real estate company, no? And by profession, accountant yan si Ate Gladys. Part-time niya, nung nandun siya sa Dubai, Dubai or UAE, no? Abu Dhabi up. Abu Dhabi, sorry. Dubai, Abu Dhabi. Part-time niya yung real estate business, no? And meron din siyang investment sa real estate kasi syempre pina-part-time niya yan, kailangan naniniwala siya sa binibenta niya. So napabili siya ng umabot yata lahat-lahat, pati mga townhouse, condominium, etc. ng 12 na properties, ano? Sa Metro Manila and the nearby provinces, no? And ngayon, iFern distributor si Ate Gladys, mababalik tayo ng Dubai, no? So pag lumaki yung grupo natin diyan, ako personally excited ako pumunta ng Dubai. Sa mga nagtatanong kung meron na tayong office doon, ang sagot, meron na. Kung ang tanong, pwede nang bumili at pumunta sa office, syempre hindi pa, no? Kasi
ini-interior pa yan. Bigyan mo yan ng mga ilang buwan, no? Tapos na yan. Ano ang ibig kong sabihin? Aantayin ba natin na matapos yung opisina? Siyempre hindi. Kasi, like for example, si Ate Gladys, malaki ang grupo niya dyan sa Bahrain, UAE, Dubai, pero nandito siya sa Pilipinas, nasa La Union siya, nasa Manila. Anong ibig sabihin nun? Pwede yan simulan via Zoom. Paano yung produkto? Dating gawin, mano-mano muna ang padala natin. Rest assured, yan na si Sir Tom na nagsabi, pinakita niya rin yung video, si Telma, no, si Applied Telma Vargas, isa sa may pinakamalaking grupo dyan sa Dubai. Pag sinabi kong malaki, hindi pa yung ganun kalaki. Sa iPern lang na parang siya may pinakamaraming downline sa ngayon doon, is excited na excited. I believe papunta na siya dyan. So, tayo, no, na mga leaders ng iPern na nandito, pwede nating i-penetrate yan, no? Trigger selling ang kwan diyan, ang banat, no, positioning, the power of positioning. Huwag nang antayin yung doon na makakabili ng office. Ang pinakamaganda diyan, syempre, sabi nga, the best time to plant a tree is 10 years, 20 years, 30 years, 50 years ago. No, the second best time is today. So in short, kailan natin i-invite yung mga kaibigan natin sa Dubai, alangan antayin natin yung opisina? Siyempre hindi. No? Kailangan ngayon pa lang, masabihan na natin yan dahil meron akong tropa, kasama ko ito dati, and masasabi ko na close din kami, no? Natutulog pa nga ako sa bahay nila, hindi natin na-invite ng doon sa Dubai, tumawag sa akin, humingi ng advice kung maganda daw yung iPern. So, siyempre, alangan sabihin kong pangit, kalokohan yun. So, siyempre, hindi ko rin naman pwedeng sabihin na sa akin ka na lang sumali. Diba? Kasi, game na siya eh. And, nag-decide siya, nandun yung grupo nandun na yun, nakaset up na yung grupo ng mga tao ron, doon siya sumali. So, huwag kayong magaya doon kasi baka mamaya, yung mga kaibigan nyo, sa iba pa mapasali yan, imbes na sa inyo. No? Ang worst dyan, mga kamag-anak mo, baka sa iba pa yan maka-join, imbes na sa inyo. So, yan yung ating Dubai update. And of course, no? Yan. So, this video, gusto ko panoorin nyo siya ng maigi, namnamin nyo siya, short clip lang siya. Hindi lang ito connected sa Dubai, no? It's connected with your belief and kung sino ka. May mga masyado kasi nilang ini-small yung sarili nila. Sabi nila hindi nila kaya to, para lang daw to sa mga magagaling magsalita, para lang daw to dun sa mga full-time, no? It can be both, no? Lahat part-time, full-time, hindi ka magaling, hindi ka marunong magsalita, akala mo lang yan, mahiyain ka. So, panoorin natin tong video na to. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Your story may not have such a happy beginning, but that doesn't make you who you are. It is the rest of your story. So, who are you, Panda? Maybe it can, if you are willing to guide it, to nurture it, to believe in it. But how? How? I need your help, Master. No, you just need to believe. Promise me, Shifu. Promise me you will believe. I will try. Good. Ow! Jeez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Yeah, but it still hurts. Oh, yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Ah! You see? So what are you going to do? First, I'm gonna take your stick. No, not a stick! There is no secret ingredient.
It's just you. But we have to try. So no matter what type of animal you are, from the biggest elephant to our first fox, I implore you, try. Try to make the world a better place. Look inside yourself and recognize that change starts with you. It starts with me. It starts with all of us. Yun. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo ba yung short video, no? So basically ang sinasabi sa video is you just have to believe, no? You just have to believe. Doon sa mga naka-experience, no, you quit, you don't quit, noodles, no noodles, sabi nga dyan, di ba? It doesn't matter, no? You just have to believe. And yung success mo will determine kung gaano kalalim yung belief level mo doon sa ginagawa natin. And even ibaba pa natin ng konti yan, sabi nga is, kumita ka dati, humina yung income mo, nagkaroon ka ng grupo, nawala yung grupo mo, may natira, kaya ko pa bang bumangon? Yan yung laging tanong eh. Ang sagot dyan is, you just have to believe. Sabi dun sa isang clip dyan din mismo, sabi is, help me master, sabi. Sabi ni Master, no Shipu. You just have to believe. No? You just have to believe, kapatid, na kaya nating ibalik yung glory days natin. Yes, it's true. No? Kung mapapansin ninyo, bumaba yung mga income. Sa Plinesack, dating 5 million, 3 million na lang. Grabe, di ba? Yung mga top natin, mga top 2, top 3 dati, dating 4 million, ngayon 2 million na lang. Bumaba yung income kasi nga maraming noise sa labas. Maraming noise sa loob, no? Bumaba yung income kasi nga yung economy. And lagi nyo itong naririnig sa akin sa negosyo, sa larangan ng negosyo. Some days are good, some days are great. There is no such thing as bad. No? Kasi natututo ka eh. Lahat ng experience mo, kahit buong magdamag, buong buwan kang manood ng YouTube, success stories ang pakinggan mo. Yung mga successful na tao, ang sasabihin lang is your failure is your stepping stone for success, no? For you to succeed. So kailangan lahat 'yan. No? And dito sa negosyo natin, sabi is sama-sama nating kukunin, no, yung success. So all you have to do is to believe. So kung nagtatanong ka, kaya ko pa kaya, no? Kaya ko pa kayang ibalik yung dati kong income? Kaya ko pa kayang mag-build, no, ng grupo? Oo naman. So nung pauwi ako rito sa Isabela, nakikinig ako ng podcast, no? And ano yung podcast? Ito yung mga success stories, success interviews, no? So imagine niyo yung biyahe ko 8 oras, no? And nakikinig ako ng podcast. Naging habit ko na yan. Alam yan ng mga nakakasabay ko na pag bumabiyahe, no? Alam nila na yung doon sa Spotify ko, hindi kanta yung pinapatugtog ko, mga podcast, mga interview. And doon sa 8 oras na yan, meron akong tumatak sa akin, no, na isang interview doon sa mag-asawa, no? Ang negosyo nila, alam niyo kung ano negosyo nila? Networking. No? Networking ang negosyo nila. And ang kinita nila doon sa career nila is 20 million, not peso, US dollar. 20 million US dollar. Computin natin kung ilang million yon. Or umabot ba ng billion yun? 20 million times 55. So, nasira yung calculator. Ayan, 1.1 yung lumabas. So, 1.1 billion. 1.1 billion ang kinita nila in 8 years. No? And, syempre, sabi nila, nagsishare sila is what can you share dun sa mga tao na gusto
yung success mo? What can you share dun sa mga tao na gusto rin yung buhay na meron ka ngayon? Sa tingin nyo, masarap yung meron kang 1.1 billion? Oo naman. Tama? So, ang sagot lang niya is basic. Ang negosyo, sabi niya, kasi bago siya maging network, bago siya naging networker, professional networker, may mga traditional business siya. No? May mga traditional business sila, and nag-decide sila nung siguro mga 40s sila nito, 40s, nag-decide sila na mag-networking kasi nakita nila yung law of leverage, no? Nakita nila yung power of story. Nakita nila yung ang sarap makita yung mga tao sa paligid nila na nagiging successful. So, sabi niya, nung tinanong, sabi nung nag-i-interview, nung tinanong, ano yung ma-advise mo dun sa mga tao na gusto rin yung success na meron ka ngayon, yung buhay na meron ka ngayon. So, ang sabi niya is, sa negosyo, sabi niya, is sometimes maganda, sometimes hindi, sometimes kumikita, sometimes lugi. Ang kailangan lang daw dyan ay tuloy-tuloy na ginagawa mo yung negosyo mo. Sa networking, ang tawag ko dyan is build and rebuild. It's just a series of build and rebuild. Iisa lang ang pupunta niyan, success. Parang sa traditional business, isang buwan, nagbukas ng tindahan, mahina ang benta. No, next month, pwede bang hindi niya buksan yon kung hindi pa naman siya decided na isasara na niya? Siyempre hindi, nakabukas pa rin yun. O, maganda ang kita. Nakabawi siya nung last month. So ang negosyo natin ganun din, walang pagkakaiba yan. And traditional and network marketing, ang kaibahan niya lang, maliit lang talaga yung capital dito. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga downlines ninyo, na-reject lang ng konti, nag-quit na. Sinabihan ng tatay niya, ano ba naman yung ginagawa mo? Pinag-aral pa naman kita. Ang ganda pa namang eskulahan. No? Yung pinag-aralan mo, mahal-mahal ng tuition fee mo. Tapos magne-networking ka lang pala. Meron yung isang in-interview, tutuloy-tuloy ko na, Mexican siya, no? Mexican. Yung nanay niya, yung tatay niya is may butika, no? Sa Mexico ito. Hello, ate. Sino to? Si Tel. Okay. Hello, I fantastic morning. So yung tatay niya is may-ari ng butika sa tapat ng ospital. Tapos siya pinag-aral ng engineering. And then nakagraduate ng engineering, ang sweldo niya 40,000, no? 40,000 US dollar annually. No, kayo na mag-compute kung ilan 'yon sa peso natin. Tapos nung nag-networking siya, pag-uwi niya sa bahay, lalo na nung nag-resign siya, galit na galit yung tatay niya sa kanya, no? So, those are the types ng stories na meron tayo, and hindi tayo exempted, no? Lalong-lalo na dito. Mas marami pa yung rejection dahil ang pamilya ng mga Pilipino very close, no? Even yung sinasabi ng kapatid, kino-consider ng mga downlines ninyo. That's why marami yung pag nasaktan, nasabihan, no, even sa upline downline, ganun din, nagkatampuan, nag-quit na, no? And babalik tayo, kaya nangyayari yun, mababaw yung belief level ng downline mo or ikaw mismo dun sa negosyo na ginagawa natin, no? Totoo ba yan, upline Ali? Pag nilaliman ko yung belief level ko, kikita ba ako talaga dito kay iBurn? Ang sagot ko ay malaking oo. O, testingin natin. Halimbawa, ikaw, no? Sigurado ka na kapag nagtrabaho ka, no, doon sa tinatrabaho mo ngayon, may sweldo ka sa katapusan. No? 'Di ba papasok ka araw-araw kasi may sweldo ka sa katapusan or kinsenas katapusan. Masakit ang ulo mo, papasok. Tinatamad ka, papasok. May hangover, papasok. Tama? Masakit yung iyak ng iyak yung anak mo sa bahay. Pero kailangan mong pumasok, papasok ka. Tama ba ako? Sigurado ka na pag di ka pumasok, wala kang sweldo. Sa iPern, ganun din. Kailangan lang yung belief level mo is mataas, alam na alam mong kikita ka rito. Paano mo naman malalaman nakikita ka? Dami na nakagawa. Ako na lang, wag na kayo lumayo. No?
30 million po yung kinita ko sa loob ng 4 na taon. Ganito lang yung ginagawa natin, makipag-usap sa mga tao, mag-build ng network, we share the business. Meron at meron. At pag mataas yung belief level mo sa ginagawa natin, sigurado ako, aaralin mo yung business natin. Tama? Can you please type 1 kung naniniwala ka sa sinabi ni Upline Ali? Don't quit. Yan. So believe in yourself, no? In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. No? Kailangan mataas yung desire mo. At sigurado ako, no, kung pabasahin mo ulit yan, in order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. Or, your desire for success should be greater than your, maybe, your reservation, no? Your desire for success should be greater than kung ano yung emosyon na meron ka kapag ka nasasabihan ka na ganito dapat yung gawin. Attend ka ng ganito. Kailangan mas mataas yung gusto mo maging successful ka kaysa kung ano man. Kasi minsan, kung ano ba yung karamihan na basic lang naman yung ginagawa natin dito sa Hyper, di ba? O may event, niyaya ng upline. Nung sabi ni upline, nung pinilit siya ni upline, pinilit yung downline na pumunta, nagtampo yung downline. No? So dapat mas mataas or mas malaki yung gusto mong maging successful ka kaysa dun sa emosyon mo, no? Your desire for success should be greater than your current situation. Ano ba yung current situation mo? No? Mahiyain ka. Dapat mas mataas yung desire mo na maging successful kaysa dun sa pagiging mahiyain. Kaysa dun sa challenges na meron ka. Kasi kung mataas yung desire mo for success, sigurado ako dadaanan mo lang yan. Umuulan, hindi ka magka-cancel ng taong kakausapin nang dahil lang sa ulan. Kasi nga mas mataas yung desire mo to become successful. O like for example, excited ako umuwi ng Isabela. Ang daming gusto magpa-schedule. O, nasa Laguna pa lang ako, no? Nung matapos yung event doon, pagod ako, oo. Kasi 6 na oras yung binyahe ko ron, papunta pabalik eh. Medyo matraffic pa. Ginabi pa kami. Kasama ko si Upline Dan, tsaka si Upline na Runil, no? By the way, shout out kung nandito si Tita Abit, no? Sarap nung pinakain niya ron sa amin. Namasyal kami sa bahay nila, no? So, your desire for success should be greater than yung pagod mo. Kasi gusto mong maging successful eh. Tama ba? Your desire for success should be greater than your reasons in life. Whether it's mga rason, yung kasi upline. Kailangan mas mataas yung desire mo to become successful kaysa dun sa kasi upline. Yung upline ko, ang tigas ng ulo. Hindi ko mapagsabihan. Natural, upline mo yun eh. Tama? Upline. Kasi upline. Yung ini-invite ko, laging ang sagot sa akin, alam ko na yan. Kasi upline. Yung downline ko, napakatigas ng ulo. No? So, kung yun, kaya ka nun i-down. No? Kaya ka niyang i-down. Pero, if your desire for success is greater than those kasi upline. Di ba? Kasi upline. Narinig mo na ba yan? Kasi. Yung paano yung mga wala pang downline? Kasi, mayayain ako eh. Kasi, busy ako eh. Kasi, wala akong time eh. Paano kung 2 milyon, 3 milyon yung pinag-uusapan natin buwan-buwan? Come to think of it. So, your desire for success should be greater than your fear of failure. Not just fear of failure, but your reasons, no? Confidence in your personal abilities, no? And yan yung isa sa mga gusto nating i-nurture pagpasensya nyo na yung mga pronunciation ko. Diyan mo makikita kahit na mabulol-bulol ka, kaya mo mag-build dito sa iPern kasi doable yung business natin and replicable and duplicated, no? So confidence in your personal abilities. Ito yung isang gusto nating ma-nurture. Ito yung gusto nating
magiging mindset ng bawat isa na kaya mo, no? Personal abilities. Huwag nating i-menos yung kakayanan natin. Apply, hindi kasi ako nakagraduate ng college eh. Hindi kasi ako nakagraduate ng high school. Hindi kasi ako nakapagtrabaho sa corporate. No? Babalik tayo dun sa kasi. Samantalang, lagi kong sinasabi, kaya mo. O, dun sa interview ulit, kasi 8 oras yung 8 oras yung biyahe ko eh. Yung podcast na yun, ito yung mga natandaan ko. So, tinanong, ano yung gusto mo sa negosyo natin? Ano yung gusto mo, ano yung nagustuhan mo ng todo, paborito mo dito sa negosyo ng network marketing? Sumagot. Dito sa mga kinikwento ko na interview, guys, hindi ini-interview rito yung hindi kumikita ng 1 million per month. Dollar dollar. 1 million dollar. Dollar, uulitin ko, dollar. No? 1 million dollar per month. So tinanong siya, ano yung pinaka-paborito mo doon sa negosyo natin na networking, na network marketing? Ang sagot niya, ang pinaka-paborito ko is nakikita ko yung mga successful stories. Kumikita ng malalaki, $1 million, $2 million a month. Pero, hindi namimili ng tao yung industriya natin para kumita ka ng 1 million, 2 million. Anong ibig sabihin hindi namimili? Pwedeng wala kang tinapos, pwedeng empleyado ka, pwedeng negosyante ka na, pwedeng professional ka, pwede kang attorney, pwede kang engineer, pwede kang doktor, pwede. Pwede rin, meron nga, parking boy attendant siya. Parking boy attendant ang trabaho niya. Okay, maaga siya nag-asawa, at the age of 18, 20, may anak na siya. So, parking boy attendant siya. Ito galing din dun sa sinasabi ko na podcast, no? Na biyahe ko, 8 oras ba naman eh. Oh. Check nyo yung My Day ko. Nandun yung mga clip-clip. Makikita nyo ron. So sabi, yun yung nagustuhan ko. Wala tong pinipili na tao. So be confident in your personal abilities. No? Kailangan lang mataas yung desire mo for success. Ako personally, marami na akong stories na na-witness. When I say na-witness, nakita ko mismo sa mga mata ko. Both in networking and in life. Meron akong classmate dati. O, parehas kami. Ang baon namin lagi sa Lunes. No? Ang baon namin sa Lunes, munggo. O, parehas kami. Minsan, ang baon namin sa Martes, kanin lang. Merkules, kanin lang din. Bibili kami 3 pisong ulam dun sa kung saan man, dun sa school namin. O, itong classmate ko na to, mahina siya. Mahina siya sa math, mahina siya sa English, mahina siya sa even sa Pilipino nga eh. Ilocano lang yata siya malakas na subject, no? So walang subject na Ilocano. Pero ang point is mahina siya. Nakagraduate siya ng high school, nakagraduate ako ng high school, nag-apply ako ng scholarship, nag-apply siya ng scholarship, di siya natanggap, ako natanggap. And then, pumasok siya ng military. Pagpasok niya ng military, nag-aral ulit siya, naging teacher siya, lumabas siya sa service ng military, teacher siya, nag-take ng exam. No? At the age of 30, principal na siya sa Cavite. So, success story. No, hindi siya nag-focus doon sa mga weaknesses niya. Hindi siya nag-focus, wala siyang pamparal. Hindi siya nag-focus, wala siyang baon ng high school. Hindi siya nag-focus doon sa sitwasyon niya. Kasi nga, yung desire niya for success is mataas. So dito, confidence in your personal abilities is huwag niyong minusin yung mga kakayahan ninyo. No? Value yourself and believe that you are meant to achieve great things. Di ba? Sabi nga, di ba, ito nabasa ko dati to, no? Sabi doon is, you are a chosen people of God. No, you are created in the image and likeness of God, and you are a holy nation, God's special creation. So, kung special kang creation, yayaman ka. Mayaman ka. Anya lang, hindi siya nangyayari kasi minimenos mo yung kakayanan mo. No, wag mong minusin. Ibig sabihin, andito ka na sa iPern, itodo mo na yung kumpiyansa mo
Kasi nandyan na yung avenue para kumita ka ng malaki. May paglalagyan eh. May pagpapadaanan ng blessing yung iPern. Unlimited naman ang income dito. No? Believe that you will succeed and you will. No? Believe in yourself. The biggest difference I've noticed, sabi dyan, between successful people and unsuccessful people is not the intelligence or opportunity or resources. It's the belief that they can make their goals happen. No, wag na tayong lumayo. Yan yung nagse-separate sa mga classmates mong nakagraduate versus sa mga hindi nakagraduate. Their belief, no? O pwede mong sabihin, hindi apply, pangit talaga yung circumstances ng classmate ko kaya hindi siya naka-graduate. Yes, ang pinaniwalaan niya yung circumstances niya. Pero kung naniwala siya na kaya niya, for sure, makakagraduate siya. Ganun din sa iPern business. No, doon sa negosyo mo, if you will not believe na kaya mo to, wala talaga. No, mamaya, marami pang karugtong yan. No, believe in yourself. No? Do you believe that change is possible for you? Of course, you should believe that change is possible for you. Change is the only constant thing in this world. Lahat. Feelings change, opportunities changing. No, yung kulay ng buhok mo nagbabago, yung maganda mong kotse pagkalipas sa 5 taon, 3 taon, hindi na ganoon na itsura niya. Change is the only constant thing in this world. Therefore, kasama ka dyan. Huwag mong sabihin na hindi mo kaya kasi pwede kang mabago. No? Sa araw-araw na mag-attend ka ng training, meron namang Facebook Live. Tawagan mo yung upline mo, kahit ako tawagan mo ako, i-PM mo ako, imposibleng hindi ka matuto. Kasi pwede kang script lang, pwedeng i-memorize mo, pwede mong gamitin yung kwento. Yan pa yung isang blessing ng network marketing. Yung story ni Pedro, hindi ibig sabihin story niya lang yun. Pwede mong gamitin yun. Pwede mong ikwento yun. Pwedeng ipahiram. No? Kaya huwag mong lilimitahan yung sarili mo. Sabi diyan, do you believe that change is possible? Yes. Sabihin mo yan sa sarili mo. I-type mo ngayon yan. Or ibulong mo sa sarili mo. Sabihin mo, yes, kaya ko. Diba? Because of this belief, be willing to experiment and try new things even if you feel uncertain. Ito naman, pwede mong tanongin yung apply mo, humingi ka ng advice. Ask yourself, are you getting better? No? Hindi bitter, ha? Huwag kang bitter. You, ask yourself, are you getting better? Is what I am doing working for me? Am I getting the result that I want? Tanungin mo yung sarili mo. Kasi baka mamaya, yung taong ini-invite mo, siya pa rin, simula nung January, siya pa rin, February, siya pa rin, April, siya pa rin, May, iba, kailangan mo naman magbago na ng prospect list, no? If yes, then continue what you're doing. If no, then change it, no? Palitan natin yung prospect mo kung prospect list yan. Believe in yourself. Yan pala yan. So, believe in yourself. It's time for change. So, kung dati, nahihiya ka mag-live, no? Ngayon, dapat nag-start na tayo mag-live, no? And even yung mga posts sa Facebook, sa TikTok, dati hindi ka naman marunong mag-TikTok, Instagram, mga reels, no? It can attract people, no? Kumain ka sa masarap na restaurant, gawa mo ng content na konti. Kahit 1-minute video, 30-second video. Nag-drive ka, may kotse ka. Isama mo lahat yan, no? Kung dati, hindi kasi ako ma-post offline, good news. Nasa negosyo ka ng change, no? And change is the only constant thing in this world and it is connected dun sa pagiging successful mo. So change. Nandito ka na rin lang, itodo na natin. No? So it's time for change. Kung dati, medyo masungit ka, itone down mo ng konti. No? Believe in yourself, it's time for change. Kung dati mainitin ang ulo mo, no? Bawasan mo na yan, no? Uminom ka ng zero call, katulad ng ginagawa ni Upline Ali. By the way, no, may bago tayong produkto. Napaganda, ininom ko rin to. Digest Is. Digest Is milk thistle. Meron siyang silimarin, no? Yung silimarin yung silimarin is galing dito sa milk thistle na extract. So mas maganda yung milk thistle kaysa sa silimarin na meron dun sa Liberade. Name drop ko na. Kasi yung Liberade, silimarin yun eh. So yung silimarin galing dun sa milk thistle, ito diretso na. Kaya ito ay mas maganda para sa liver at para sa digestion, no?
So change. Kung dati is medyo ayaw mong maging makipagkaibigan, baka kailangan mong dagdagan ang pakikipagkaibigan. Kung dati is mainitin ay mabababa ang pasensya mo, baka kailangan mong baguhin yan. No? Bakit? 1 million naman ang kapalit. Kung dati, hindi ka ayaw mong magmaneho ng kotse, baka kailangan mo nang baguhin yan. Baka kailangan mo nang magmaneho. Kung dati matatakutin ka, baka kailangan mo nang baguhin yan. Bawas-bawasan mo na yung pagiging matatakutin. No? Yan si Ate Happy. Ingat sa biyahe, Ate Happy. By the way, si Ate Happy is kinuha niya yung incentive niya sa iPern, no, for field manager. Nag-field ba siya yung pinakabago nating field manager dito sa Isabela? No? So, yan si Ate Happy pauwi na ngayon. Ingat sa biyahe. So, kung dati is maski yung mga maliliit na bagay na wala namang kinalaman sa negosyo mo, pinapatulan mo, baka kailangan mo ng change, no? Kailangan mong baguhin. Kung dati ang post mo puro emo, puro negative, baka kailangan mo nang itigil yung kapatid. Change! Baka yun yung kailangan. And believe in yourself na kaya mo. Kasi pag di ka naniwala, wala talaga. Hindi siya mangyayari. No? Kung dati, alauna ka na nagigising, change! Baguhin na natin yan, kapatid. Baka kailangan uminom ka ng Sleep Easy para maaga ka makatulog sa gabi, para maaga ka rin magising. Ininom ko to kagabi, no? Alas 11 yata o alas 10, ininom ko to. Nagising ako alas 7 ng umaga. Oh? Sir, na-order na ba? Oo, na-order na, no? So, napakaganda. Sleep Easy. So, change. So, kung dati is wala kang kalendaryo, no, wala kang activity, wala kang schedule, change. Kung dati ayaw mong napagsasabihan, baka kailangan mapagsabihan ka na. Ay kailangan tanggapin mo na yung mga sinasabi rin sa'yo. Change. No? Yan yung kailangan ng bawat isa. So believe in yourself. Look in the mirror and say, I love you. Start your day with a smile. So kung dati simang ka, simangot, hindi nakakatulong sa negosyo natin yan. Kailangan mong umismile. No? Kung dati, marites lang ang nakakatulong sa atin. No? Yung positive na marites, ha? So, believe in yourself. Look in the mirror and say, I love you. Sabihin mo sa sarili mo, ang galing mo talaga. Ang pogi mo, ang ganda mo. No? Ang sipag-sipag mo talaga. Ang dami-dami mong pay-in. Ang yaman-yaman mo talaga. Ang healthy-healthy mo talaga. Di ba? Or ang healthy-healthy ko talaga. Kasi sabi yan, I love me, I love me. So kailangan you start your day with a positive attitude. Are you learning, guys? May nakukuha ba kayo? Na-empower ba kayo? Can you please type yes? Yan, thank you sa mga nagre-reply. Yan, Sir Eugene, Applied Marky, Maria Rito, Tito Ernie, Arlene, Pinakusog Maan, Maria, Marlene, Calma, RTI Abi, Roda, si Ate Roda, congratulations sa bagong mong direct. Menor na, Brandon, Mami Isabel, Michelle, MJ, yes. Okay, thank you sa mga nag-reply. Yes po, Sir Ali, Tel, Mark, Jobel, Buante, hello. Tadeus Reyes, Karao, Tadeus Reyes, Ronda. Hello po. Eileen Taboso, yes po Sir Ali, congratulations. Ate Eileen Taboso, sila yata yung bagong car club under Pinakusog. Tama ba ako? Can you please type kung tama ako? So, yan, yes po, congratulations. Yan. So, another video, no? Panoorin natin siya. What come out your mouth is what's gonna come back to you. It's the law of attraction. All men are dogs. You finna meet all of them. I never get nobody. You're not. I can't lose this weight. You sure ain't. I'm gonna get fit this year. Strong possibility. I'll never be rich. Promise you won't. I'm gonna be rich one day. Strong possibility. It's how it works, man. It is the law of attraction. The moment you say it, you begin to change. It's the process. If you think big, you'll be big. If you think small, you'll be small. Ano, isa pa? Ganda ng message. Pakinggan nyo mabuti. No? Yung may mga ginagawa, itigil mo muna, pakinggan mo to. Ang ganda nito sinabi ni Steve Harvey. What come out your mouth is what's gonna come back to you. It's the law of attraction.
All men are dogs. You finna meet all of them. I never get nobody. You're not. I can't lose this weight. You sure ain't. I'm gonna get fit this year. Strong possibility. I'll never be rich. Promise you won't. I'm gonna be rich one day. Strong possibility. It's how it works, man. It is the law of attraction. The moment you say it, you begin to change. In Tagalog, guys, whether you think, English pa rin pala, kung sa tingin mo, kaya mo. No? Sa Tagalog, yung sinabi ni Steve Harvey, kung sa tingin mo, kaya mo, tama ka. Kung sa tingin mo, hindi mo kayang maging successful, tama ka rin. Whether you think you can or you cannot, either way you are right. Sabi nga dyan, hindi ako makakabenta. Hindi ka talaga makakabenta. Hindi talaga ako papayat. Hindi ka talaga papayat. Pero pag sinabi mo makakabenta ka, yes, makakabenta ka. Papayat ka. Sabi dyan, yes. There's a big possibility. So whether you think you can or you cannot, either way, you are right. Kung sa tingin mo, kaya mo, tama ka. Kung sa tingin mo, kaya mo magpa-pay ng family package, tama ka. Ilatag mo lang yan ng ilatag. Dahil darating at darating din yan. Kung sa tingin mo rin, hindi mo kayang maglatag pag wala yung upline mo, tama ka rin dyan. Whether you think you can or you cannot, either way you are right. Kung sa tingin mo, kaya mo pang bumangon. No? By the way, guys, para lang alam ninyo, yung mga leaders natin na dati 200,000, 300,000 ang kinikita, naging 100. Yung dating 100, naging 30,000 na lang. Tatandaan ninyo, yung negosyo ninyo at yung negosyo ko is kailan lang isinilang. Karamihan sa inyo, pandemic lang. 2020 lang yan. No? Maraming mga negosyo nagmamature after 5 years, after 4 years. Yung stable yung sinasabi ko Kasi lahat naman tayo, nabiyayaan ng malalaking income during pandemic No? Sumabog. Ako, I myself, 20 million ang kinita ko, 21 and 22. No? More than 20 million. So kung ako kumita ako ng 20 million, marami sa inyo kumita ng 5 million, marami sa inyo kumita ng 10 million, marami sa inyo kumita ng maybe 4 million. Yung mga sumali, tapos, ganyan ang business Some days are good, some days are great Kung sa tingin ninyo, kaya nyong ibalik yung income ninyong malaki, tama ka. Kung sa tingin ninyo, hindi na kaya, tama ka rin. Sa mga bago, maniwala kayo sa hindi. Yung negosyo natin at tong grupo na kinakabilangan ninyo is hindi siya puro sugar coating. Hindi siya sugar coating at sobrang from company, binababa natin yung mga update. Tumaas ang income, tumaas. Bumaba ang income, bumaba. Pero tuloy-tuloy tayo. No? And hindi tayo, kumbaga, sabi nga doon sa interview, is yung kung merong isang ugali ang tao para magtuloy-tuloy yung negosyo niya sa network marketing, ano yun sa tingin mo, sabi doon sa ini-interview? Ang sagot nung ini-interview, be honest. No? Be honest doon sa mga binibigkas natin na mga pangako. Be honest doon sa mga support na sinasabi natin, ibigay natin. No? Be honest. Isa yon. So yun yung grupo natin, no? And if you think, no, na babalik yung napakalalaking income, naman, nandyan yan kukunin mo na lang. Tama? Ang iPern, magandang-maganda, no? Bumagsak ang ekonomiya, okay, ganun talaga. Maraming mga distributor na dati is walang trabaho during pandemic, hirap makahanap ng trabaho, even nung post-pandemic, bumalik na sa trabaho. Yung mga nagsisiman, dati bawat sumampa ng barko, sumampa na, nabawasan ng mga downline mo. So those are the reasons kung bakit bumaba yung income. Pero kung babalik ka dun sa daily grind na tinatawag, back to basic, no, and wag kang umalis kasi magbabagsak tayo ng basic mamaya to help you, no, dun sa ating CAC mo. Yung CAC mo natin is kumusta ang Christmas mo, no? And less than 90 days, kaya pa nating baguhin yung ating Pasko.
Okay? So are you learning, guys? Can you please type yes? So ano yung kailangan natin? We need to be consistent. No? Consistent doon sa basic na ginagawa natin. Ano ba yung mga basic na yan? Nag-invite ka, naglalatag ka, nagpa-follow up ka, tama, nagkakadi ka, nagme-mentoring ka, umattend ka ng event, umattend ka ng training, umattend ka ng Zoom meeting. We need to be consistent. No? And ako, tapos na ako sa usapan na kung kaya ba o hindi. Oo naman, kayang-kaya. Ang kailangan lang dyan is mag-focus tayo, isarado natin yung tingin natin doon sa success na kanina pa natin sinasabi, that your desire for success should be greater than kung ano man yung sitwasyon na meron ka ngayon, no? Goals cannot be achieved without consistency. No? Without consistency, dreams will not be reality without consistency. Consistency is the key. Consistency sa disiplina, no? Consistency sa paglalatag, consistency sa pag-aaral sa negosyo natin. Huwag po tayong maging tamad na aralin yung negosyo natin kasi ang basic formula ng negosyo natin is kapag alam mo na, kikita ka na. Basic, no? Hindi ito yung pag nag-invest ka ng 50 million, yayaman ka na. Hindi siya ganung pattern. Ito ay pag alam mo na, kabisado mo na, kikita ka na, lalaki na yung grupo mo. 5 lessons on the power of consistency. Pain today, pride tomorrow. No? Siyempre, pag consistent mo itong ginagawa na build yung mga muscle mo, na build yung network mo, sigurado ako tuloy-tuloy yung negosyo mo. Remember why you started. Every time ako na magra-run into some challenges, no? Sa network, sa buhay, sa downline, sa upline, sa network, lagi kong binabalikan why I started. And I'm always grateful dun sa 4 years na nandito ako sa iPern. No? Kaya gumagaan palagi yung pakiramdam ko. No? Lagi akong bumabalik. Lagi akong bumabalik kung bakit ako nagsimula. Motivation that does not last. You must be consistent. No, sabi nga dun sa dati nagji-gym ako sa sa Fitness First sa Manila, no? So sabi doon is motivation gets you started, results gets you going. And you can only have result kung consistent yung ginagawa mo. May mga tao nagsasabi, hindi ako kumikita sa iPern. Paano kang kikita sa loob ng 6 na buwan? 3 beses ka lang nag-invite. Sa loob ng 6 na buwan, 1 beses ka lang nag-attend ng event. Sa loob ng 6 na buwan, 1 beses ka lang nakipagkita sa upline mo. Ang lagi mong sagot kapag tinatanong ka ng upline mo, baka pwede tayong magkita, magkape tayo, sagot ko na. Magdadala ako ng Fern Coffee. Sagot ko na yung Starbucks mo. Sagot ko na yung milk tea mo. Ang sagot mo palagi is upline. Maglalaba ako. Upline. May meeting kasi yung school namin. Upline. May birthday yung kapitbahay namin. Upline. Magdidilig ako ng mga halaman. Upline. Walang tao sa bahay. Ako lang magluluto. Paano mangyayari yung milyon-milyon na kitaan, kapatid? Tama? Hindi po pwede. Kaya nga dapat nakapokus ka dun sa success na kayang ibigay ni iPern. No? You must be consistent dun sa ginagawa natin. Pagka hindi ka pa kumikita at sa tingin mo, kaya hindi ka pa kumikita kasi hindi mo pa alam kung paano gagawin yung iPern. Good news, ang sagot niyan, ganito ka basic. Hindi alam, alamin. Parang ganito lang yan eh. Nauuhaw, uminom. Pagod, magpahinga. Gutom, kumain. Tama? Naiinitan, maligo. Sindi ang electric fan. Ibuksan ang aircon. Tama? Alam nyo na yung sagot. Kailangan na lang gawin. At mas madali yung sinasabi ko na hindi alam, aaralin kapag mataas yung belief level mo sa ginagawa natin. Pagka mataas yung desire mo for success, madali lahat. Believe me. Physically, hindi madali. Pero mentally, and dun sa process, napakadali na. Magaan yung pakiramdam mo eh. Yung boss ko dati, yan, kilala rin ni Upline Ronil. Si Upline Ronil, dati kong office mate yan. Sa Accenture, naging office mate kami. Sa Google Philippines, naging mag-office kami. Natatandaan mo, Ronil, si Andrew Walker, Vice President
nung aming kumpanya bago yan maging Google. So tinanong ko siya ano ang background niya. Mahilig ako magtanong eh. Ang sabi niya, hindi siya IT. Hindi siya connected sa information technology. Ang kurso niya, mechanical engineering. Nagulat ako. How come? Sabi ko, ang galing mo sa programming. And siya yung vice president ng kumpanya namin. Ang sagot niya sa akin, basic. Yung asawa daw niya, ang IT. Doon sa lugar kung saan siya nag-graduate, sa Atlanta, Georgia, walang masyadong work for a mechanical engineering. Okay? Since walang work for mechanical engineering, okay, ang sumasama siya sa asawa niya pag hinahatid niya, sabi niya dun sa boss, dun sa IT, boss, baka pwede akong pumasok dito nang walang bayad. Gusto ko lang mag-aral, mag-apprentice, etc. Saka papunta niya, natutunan niya. No? Wala siyang sweldo. Kinaga niya yun for years. Hanggang sa, sabi, ganun nga siya mag-type eh. Oh, pero magaling siya sa programming. Hindi siya ganun. Ayan, si Upline Marquez, si Upline Ronil, ganun eh. Oh, kahit di nga nila tinitingnan yung keyboard eh. Oh, pero siya hindi, pag ganun. Parang typewriter. Bakit? Hindi nga siya graduate ng IT, pero natutunan niya yung programming. So, anong ibig kong sabihin? Hard work pays off. Nakapokus siya dun sa gusto niya, sa goal niya. Kasi ang IT industry, guys, it's one of the biggest high-paying jobs. Not just here in the Philippines, but of course, lalong-lalo na sa abroad. Do you agree? Oh, ang gusto kong makita ninyo is aralin. Hindi alam aralin. Ba't aralin? Taasan yung belief level. Kikita ng milyon yung kapalit. Kahit wala kang kinikita yung iba kasi napagod na. Kaya never nilang na-achieve yung success. One day at a time. One day at a time. Wag kang masyadong apurado na matutunan lahat kasi walang ganun. Lahat ng magagandang bagay at malalaking bagay dito daw sa mundo, it will take time. Hindi yan basta-basta binibigay sa'yo. Tama? Yan, bibilisan ko ng konti. No? So, what is the Bravehearts game plan? Total plug-in, corporate, office activities, no? Zoom, Monday to Friday, RBA via Zoom with the emperors. Consistent tayo dyan. Parating yung mga holidays natin. Use the holiday wisely, reflect and contemplate how many partners and guests might be available these days. So marami tayong holiday no, na paparating yung mga undas, yung election, etc. In December, napakaraming holiday niyan. Back to basic. No, you do the daily grind. Latag, mentoring, one-on-one meet-up, office, for full-timers na wala naman latag or ganap, maximize the office. No? Maximize the energy, learn before you earn, no? And not just the office, like for example, dyan sa Samar, sa Leyte, meron tayong iPern Mansion dyan kay Upline MJ and Upline Efren. Dalasan nyo pagpunta dyan sa Ormoc, nandyan sa Upline Marie Chris, no? Dito po sa Upline Marie Chris, our mini lady sa Ormoc City. Maximize nyo yan. Dito sa Isabela, no? Magkakaroon tayo ng office dito. I-maximize nyo siya. Yung mga nandyan sa Manila, di sa office. No? 90 days straight in iPern. By the way, no? Ang update sa ating mga events sa office, sa main office sa Manila, is every day, iba't ibang team yung may hawak dyan. And Bravehearts will host October 21, that Saturday before CSL, no? So please take note. And I need 5 volunteers, no? Para dun sa ating napakagandang hosting. Not just volunteer, no? This is an opportunity for us, no, na showcase yung mga downlines natin. And sa mga uplines ninyo, alam nila na marami tayong isinilang na leaders dahil dyan sa pagpapatayo dyan sa office, no? So I'll keep you posted, no, dun sa ating update dyan. Yan. So before ako mag-basic training, no, dito sa update natin, ang CSL natin is brought to you by Gilas of iPern, no? Share the file in the meeting. Yes, sure, Sir Rod, no? CSL is October 22, 1 p.m. Event title, Balik Tanaw, no? Ang ganda ng title nito. Ito yung mga Balik Tanaw, no? 90s ang team natin eh. Ito. Yan, Balik Tanaw, 90s yung team natin. Balik Tanaw, iPern at ako noon at ngayon. We would like to highlight the connection between 90s team and the successful journey of our company.
iPern, the 90s was a decade of immense cultural significance and it holds a special place in our collective memories. By adopting 90s, we not only celebrate the era, but also draw parallels to Iper's journey towards success. So ito guys is, sino rito yung mga batang 90s, no? Yung mga connection ng walang internet sa may internet connection ito ng anong tawag dito? Safeguard phone, no, to iPhone and the touchscreen era, no, connection ito ng mababagal na laptop sa mabibilis na laptop, yung mga 90s, kasi ngayon yung mga pinanganak ng 2000 puro mabibilis na yung naabutan nila. Connection ang 90s, no, ng telepono dun sa wireless, no, na way ng pagtawag. So na-experience natin yan lahat. And in connection, syempre, dito kayo makakakita, yan, 3310, di ba? 3210. Maganda pa nga yung 3310 eh. So, dati, mahal-mahal yan. Connection nito So, yung CCell natin, guys, is showcase dito yung dating janitor, yung dating empleyado, dating seaman, dating OFW. So, na ngayon, kay iPern is successful. And Gilas is, as far as I remember, has the biggest number of presidential directors when it comes to sub-team. Si Emperors, Unstoppable, Gilas, sila yung may mga raming presidential directors. I believe 11 sila, no, na presidential director. Sa Bravehearts, imagine nyo, ako pa lang ang PD. May mga incoming PD na rito, like for example, si Upline Bayaw Aris Pascual, Senior Field Vice President. Si Upline MJ Efren Garcia, no, Senior Field Vice President. Si Upline Ronil Clerigo, Senior Field Vice President. Si Upline Dan Henry Tolentino, Senior Field Vice President. Si Upline Marky and Upline Carly, Senior Field Vice President. Incoming presidential directors lahat yan. So sa kanila, meron pa akong nakalimutan, i-type ninyo para wala tayong tampuan. Sorry. No? Tama ba? Meron ba akong nakalimutan na Senior Field Vice President ng Bravehearts? So in short, sa kanila 11 po. No? So sobrang tindi nitong CCell na to. Yan. So, batang 90s, ibalik ang saya ng Pinoy 90s. Di ba? Venue setup. Makikita nyo yung venue setup. I-zoom out nyo na lang, no? Para makita ninyo yung venue setup natin. Yon. Balik tanaw. O, kilala nyo ba ang ating modelo? Di ba? So, yan. Another one. Si Sir Tom and Mama Damian, of course. Oh, yes, astig talaga, di ba? Yan. Si Sir Tom, lalong pumugi. Diba? So, ang pormahan natin sa 90s, i-zoom out nyo na lang. Ayan. Yung mga, yun yung pormahan natin nasuzoom out yan eh. Ayan, zoom out nyo na lang. So, yun ang pormahan natin sa CCell. Gusto nyo mag-hip-hop? Wala. Ayan, pwede. Jologs, pwede. 90s nga eh. Diba? So, ayan, punit-punit, pwede. Yes, Ate Marlene. Yan. So, pwede ring mala Britney Spears, no? Pwede ring mala Westlife po, pwede yan. Pwede ring mala Julina Magdangal, di ba? So, meron tayong raffle ticket. Napakaganda nung first raffle entry. Ang first winner natin, 65 inches ang TV pamimigay. Samsung smartphone and Jordan gift card. No? Ang raffle ticket natin is 500 pesos only. No? I-PM nyo na ako agad kasi limited lang yung ticket na ipinamigay. No? May numero yan. So, update no sa atin dito sa Isabela. Ito yung ating magiging iPern office dito sa Isabela. And my first option is to look for a big house kasi yan yung mas maganda sana. And of course, wala tayong makita ang nakita natin office, no. So ito siya, tuturo ko lang kayo. Along National Highway, katabi niyan hotel. Gasolinahan, malawak ang parking. So yung buong second floor yung kinuha natin, no. So yung may mga
of course, Isabela, nandito tayo, maximize natin ito. Ayan, so that's it. And sabi ko nga kanina, sa ating 74 participants is one of the team and one of the, I would say, focus, no? Yung focus natin ngayon is going back to basic. Wala muna tayong title, wala muna tayong kung ano man, no? Kung ano man. We always we want to go to basic, no? Kasi sabi nga na Upline Ronil kanina, kung ano yung lakas ng grupo mo ng September, October, November, December, especially October, November, December, kung makapalang na-build mo dyan, it will carry you through buong 2024. So yung 2024 mo, ngayon nagsisimula yan. No? Yung momentum mo ng 2024, hindi mo yan sa 2024 gagawin. Ngayon yan. No? Sabi ko nga kanina, the best way to plant a tree, hindi ko to ginawa, di ba? Alam nyo yan? Ito, madalas nyo itong makita. The best time to plant a tree is 10 years, 20 years, 30 years, 50 years ago. The second best time is today. So, hindi mo i-build yung team mo sa 2024. Ngayon mo siya i-build. Dahil yung momentum natin is for example, sabi ko nga, yung presidential director ko ngayon ko ba yan binil? Siyempre hindi. Binil ko yan years ago. So, ganun din yung sa inyo. So, lahat ng makakasabay is siguradong-sigurado yung 2024 nila build, made na. No? Basta't masabayan natin itong October, November, December, 3 months. Kung ikaw, upline ka, tinatawag mo yung sarili mo ngayon na leader, nandito ka, no? Umupo ka dyan, makinig ka, at mag-note. No? Kasi, back to basic nga tayo eh. And as a back to basic, we always have this beginner's mindset. Total naman, ang karamihan is pang beginner daw yung income. So, in short, umupo ka dyan, makinig ka ulit, kasi baka ma-refresh ka, baka matuto ka ulit gumawa ng prospect list, kasi karamihan ang pumapatay sa mga matatagal na is alam na nila. Hapni, alam ko na yan. So, pagka alam mo na, dapat kumikita ka na ngayon ng malaki. So kung hindi ka kumikita ngayon ng malaki, umupo ka dyan, makinig ka, baka ma-refresh ka. Kasi kung ma-refresh ka, edi ang ganda, di ba? So, try kong lumipat sa iPad para dito ako magsusulat. Gusto kong mag-note. No? So stop share na ako rito. Upline Neil, spotlight naman yung iPad ko. Ano pangalan na upline? Alejandro Tolentino. So mag-PM ako sa'yo. Yan, na-receive mo? Yan, okay na upline. Okay, so two minutes. CCR break lang ako. All right, I'm back.
Yan, ay fantastic morning sa ating 72 participants. Nabawasan tayo ng 2, kanina 74 yan. Yan, so ay fantastic morning, sound check tayo. Magandang malinaw ba yung boses ni Upline Ali? Can you please type 1?